Mga kumare, tara magluto tayo ng pakbet. Una, sindihan natin ang ating kalan. Tapos, isalang natin ang ating kawali. Hintayin natin uminit ang ating kawali. Tapos, pag mainit na, saka natin lalagyan ng mantika. Sa akin kasi, gustong-gusto ko ang ilagay ang olive oil kasi mas healthy at saka bawas cholesterol. Ngayon, antayin natin uminit ang mantika. Tapos, maglagay tayo ng bawang. Gisa natin ang bawang. Haluin natin siya. Sa akin kasi, mas gusto ko inuuna yung bawang. Tapos, pagkatapos ay luya. Sa akin kasi, mas inuuna ko, parang ginigisa ko masyado yung luya para sa ganun, yung anghang niya kumakapit at nasasama sa pagkain. Ngayon, isusunod ko yung sibuyas. Tapos, gisa-gisa, halu-haluin. Kasi sa akin, mas gusto ko yung luya na nauna kaysa sa sibuyas. Yung iba kasi inuuna nilang sibuyas, bawang. Pero sa akin kasi, bawang, luya, at saka sibuyas. Ngayon, hinahalo na natin yung mga ingredients natin. Tapos, pagka okay na yung sibuyas, luya, at saka bawang, lalagyan ko siya ng kamatis. Ayan. Kasi sa pakbet, hindi nawawala yung kamatis. Yung iba naglalagay ng kamatis. Optional naman kung gusto nyo lagyan ng kamatis. Pero sa akin, gusto ko siya na may kamatis. So, lutuin natin maigi yung kamatis. Kasi mas maganda, mas masarap kung lutong-luto yung kamatis. Yan, gisa natin yan. Medyo piga-pigain natin, durug-durugin natin yung kamatis. Tapos, yan. Simmer natin yan. Sige. Pag sa nakikita nyo, dinudurog ko yung kamatis. Tapos, siya nga pala guys, nakalimutan ko i-video yung alamang. Nilagyan ko ng alamang ang pakbet ko. Tapos pagka nagisa ko na at nasama ko na sa aking ginigisa, sinama ko na din yung hipon. Wala po kaming karne ng baboy dito sa aking pinagtatabaw dito sa Saudi. Kaya hipon na lang nilagay ko. Pwede naman ang manok. Tapos nilagyan ko pala ng paminta at saka pampalasa. Yan, pinagsama-sama ko. Ang pampalasa nilagay ko, magic sarap. Yan, baka naman, magic sarap. Tapos, pagka ako na kalabasa, nilagay ko. Tapos, yan. Hintayin natin yung punch. Tapos, sa nga pala, sa akin, nilalagyan ko ng kamote yung aking pakbet. Optional naman kung gusto nyo ng kamote. Pero sa akin, mas masarap kasi na may kamote. Kasi, balas ba, nagiging matamis ang aking pakbet. Ngayon, yan. Painitin natin yung ating kalabasa at saka kamote. Kasi yan yung mga matitigas na sa pakbet. Kailangan natin palambutin muna. Lalo na yung kamote. So, pag halu-haluin natin, yung pakbet pala, sa akin, mas gusto ko yung konti ang sabaw kasi mas malasa. Ayan. Takpan natin yung, lagyan natin ng konting tubig. Konting-konting tubig lang. Kasi yung mga gulay, magtutubig din kasi yan. Pagka dinamihan mo ng tubig, ay hindi na maganda. Yung takpan natin at isimmer natin ng mga 5 to 10 minutes. Ngayon yan, medyo lumambot na yung kamote at saka kalabasa. Hinalo ko na din yung ampalaya. Tapos, kasunod niyan ay okra. Yan, masarap kasi yung paghalu-haluin pakbet. Yan. Tapos, ilagay natin din yung kasunod niyan ay yung talong. Wala kasi kayong sitaw dito. Mahal ang gulay dito sa kinalalagyan ko. Dito sa Saudi, mahal ang mga gulay. Halos hindi mo kayang bumili kung sakali. Pero mga mura dito, mga manok, log. At saka, kakumari nilagyan ko pala ng sprouted. Kasi may available sa rep namin na sprouted. So, isinama ko na sa aking pakbet. Para sa ganun, madagdagan naman yung pakbet ko. Usually, yung iba hindi nila nilalagyan. Pero ako, nilalagyan ko kasi nga nakita ko yung sprouted munggo doon sa aking rep.
So yan, hinalo-halo ko lang. Halo-halo hanggang sa mag-combine lahat ng mga gulay at saka mahalo yun, tsaka yung mga ginisa ko yung una. Yan. Halo-halo, halo-halo. Yan. Yung masarap ng tignan, oh. Sa akin pala, kakumare, mas gusto ko yung hindi gaanong lutong gulay. Yung half cook lang. Kasi pag half cook, crunchy at saka nalalasa mo talaga yung kanang gulay, yung sustansya niya andoon. Kasi pag masyadong luto, di natin makain. Yan, takpan natin at antayin natin kumulo ng konti yung gulay. So, antayin natin kumulo ng kumulo around siguro mga 10 to 15 minutes hanggang sa makita nating luto na. Yan guys. So, sa nakikita nyo, luto na nga yung gulay natin na pakbet. Ayan, ang sarap siya, oh. Alin na bagay din sa mga bata. Yung mga usually na hindi kumakain ng gulay. Mga bata. Pero yan, pag na, may tamis, kasi yung kamuti na nilagay natin. So, yan. Tingnan natin yan, oh. Medyo okay na. Luto na. Nilagyan ko pala ng sili yan para sa mga may hilig sa maanghang. Kasi yung iba, nahanap ng anghang, nahanap nila yung sili. Kaya nilagyan ko siya ng sili. So, tinakpan ko ulit para maluto lang naman konti yung sili. Para sa ganun ay hindi naman siya yung parang ano. Ngayon, antayin natin ng mga about kapag maluto din siya. Ngayon, okay na. Okay na ang ating pakbet. Ayan, oh. Sarap tignan. Muusok-usok pa. So, sa nakikita nyo, half cook lang yung aking mga ampalaya, talong, okra. Ayan. Pwede nang i-serve. I-serve yan. Yan, mga kakakumare. Ayan nga yung aking asawa na taga-tikim ng aking niluluto. Yan. Ano masasabi mo? Perfect daw, o, diba, kakumare? Ang Pasko na yun. Yan, o. Kasi at tuwing nagluluto ko, gusto niyo kainin muna. So, parang papak lang sa kanya. So, yan po ang pakbet ni Kulasa. Pakbet Ilocano. Okay, thank you for watching. Sa susunod ulit na luto. Thank you.